Exclusive, 2 pulis nakuna ng investigador habang aktwal na nagsasyabu. Malaondoy na tagpo sa Australia. Lumalawak pa mga sasakyan, parang laruang tinangay ng mala-tsunaming baha. Lagay ng libu-libong Pinoy doon. Aalamin? State of calamity sa Eastern Samar. Idineklara na mga taga roon. Todo alerto na sa posibleng paglaki uli ng baha dahil sa patuloy na pagulan. Mahigit 100 pasahero ng Cebu Pacific. Halos 24 oras stranded sa Palawan matapos sumadsad sa runway ang eroplano. Kwento ng ilang pasahero, tunghayan! Sa gitna ng mga patong-patong na pagtataas ng presyo, mga arawan kung sumahod. Alamin kung paano pinagkakasya ang budget. Mga overloaded na truck na bumibiyahe sa Metro Manila. Uhulihin na simula Pebrero. Pero manumanong pagtitimbang, sagabal nga ba sa daloy ng trapiko? Kahon na inakalang may lamang bomba. Iniwan na naman malapit sa compound ng US Embassy sa Pasay. Sa Germany, lalaking hinihinalang nag-iwan ng sanggol sa loob ng maleta. Nakuna ng CCTV. At Solen Yusuf na insulto raw sa pagbansag sa kanya ng isang French TV network bilang bimbo o magandang babae pero walang alam. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Huling-huli sa akto ang pulis Bulacanayan habang nagsasyabu. Eksklusibong kuha yan ang programang investigador. Sa isa pang video, may kasama pa siya na taga-Caloocan naman daw. Tutukan ninyo dito sa 24 oras ang ibang detalye ng balita niya na siguradong sasabog. Maya-maya lang. Magandang gabi po. Lumalawak pa ang napupuruhan ng matinding pagbaha sa Queensland sa bansang Australia. Ang mga tagpo doon halos kapareho po sa pinsala na bagyong Ondoy noon sa Metro Manila. Aabot sa 300,000 ang bilang ng mga Pilipino sa Australia. 18,000 sa kanila ay nandun sa Queensland. Tiniyak naman ang ating Department of Foreign Affairs na nasa ligtas silang kalagayan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Emergency team now, they're just going to get their car. No. Oh, no. Is that it? Yeah. Oh. Kuha ito ng tumama ang mala-tsunaming flash flood sa Queensland sa Australia. Where's it come from? So, Walang panama ang mga sasakyan na nagmistulang mga laruan ang tangayin ng rumaragas ang baha. oh, here's, look at that, look at that. Kahalintulad ang mga tagpo ng gulatin ng Metro Manila ng bahang dulot ng bagyong Ondoy. See if you can take us. Mapalad pa ang SUV na ito, nakaalis sa baha bago paanurin. Sa taas ng baha, bubungan na lang ang makikita sa maraming bahay sa Queensland. Pati mga hayop hindi malaman kung saan lulugar. Pahirapan ang pagsagip sa mga ito. Nobyembre pa nagsimula ang malakas na ulan na nagresulta sa malawakang pagbaha. Ang lawak ng apektadong lugar, mas malawak pa sa pinagsamang land area ng France at Germany. Mahigit 20 na ang patay, halos 70 nawawala. Kagulat-gulat ang malawakang pagbaha lalo pat kilala ang Australia bilang isang dry continent. This is a deeply serious natural disaster. Stay in your homes. Do not travel unless it is absolutely necessary. Ngayon, rumaragasan na ang baha patungong Brisbane, ang ikatlong pinakamalaking syudad sa Australia. Patuloy ang pagtaas ng tubig sa Brisbane River at kapag nagkataon, 20,000 bahay doon ang babahain. Agad nang inilika sa maraming residente.
Queensland has already faced some dark days, and there are dark days still ahead. But Australia is standing with you. Tinataya ng DFA, 300,000 ang mga Pinoy sa Australia, 18,000 ay nasa Queensland. Ayon sa Philippine Embassy sa Canberra, walang naiulat na Pinoy na nasawi sa pagbaha. Ligtas din daw sa ngayon sa mga evacuation ng mga apektado ng pagbaha. Tuloy naman daw ang koordinasyon ng ating embahada sa mga opisyal at sa Filipino community doon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Dito naman sa ating bansa, patuloy ding sinasalanta na masungit na panahon ng ilang lalawigan katulad ng Eastern Samar. Ang mga residente ng Can-Avid ay kanya-kanya ng diskarte para makaligtas sa baha at nakatutok doon. Live at eksklusibo, si Jamie Santos. Jamie? Mike, idineklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng Eastern Samar dahil sa malawakang pagbaha, kasama na dito ang Can-Avid. Dito sa Barangay Malago, 24 oras nakatutok ang mga residente sa katabing ilog dahil sa pangambang tataas muli ang tubig dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Mabasama ng ulan, patuloy sa pagroronda ang mga lalaking ito para bantayan ang ilog na dumaraan sa kanilang barangay. Minamatyagan nila kung muli na naman itong tataas. Noong isang linggo kasi, rumagasa ang tubig nito at inabot ang kanilang mga bahay at mga alagang hayop. Umapaw rin daw ang tubig mula sa kalapit na dam kaya naman nabulaga silang lahat. Nakakatakot din po. Talagang nakakatakot. Dahil baka naman po tumas yung tubig, mangyari yung nakaraang linggo. Sa nangyari dito, yung mga baboy nagkasakit, kandamatay. Ewan kung siguro kung sa ano ng panahon na rin. Isa pang ikinakatakot nila, wala silang matakbuhan kung muling tataas ang tubig, kundi ang kalapit na bundok na ang panganib naman ay ang mga posibleng pagguho ng lupa. Yun din ma'am, kasi yung isang kalsada namin sa likod, mga mahigit 100 meters ang distance ng landslide, siguro mga abot ng 50 coco trees ang natumba sa kalsada. Ang ilan nga sa residente, itinaas na ang kanilang mga alagang hayop para kung tumaas muli ang tubig, hindi ito masasama sa agos. Dahil sa insidente, aminado ang lokal na pamahalaan ng Can-Avid na malaking dagok ito para sa kanila. Marami daw kasi sa ikinabubuhay ng mga tao rito ang napinsala na. Andoon na, tinangay na. Walang napulot kasi inanod na ng baha. Dasal nila, sana raw sa mga susunod na araw ay silipin na sila ng haring araw para makapagsimula muli. Sa ngayon, tulong ang kanilang apela para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. At saka nananawagan kami sana na matulungan kami ng national government and other concerned agencies, lalo na yung mga NGOs, na sana mapansin kami dito sa Eastern Samar, particularly dito sa Can-Avid. Nangangailangan kami ng tulong. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 7 ang namatay dito sa Eastern Samar dahil sa landslide bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Mike, patuloy ang pagsasagawa ng lokal na pamahalaan ng mga relief operations dito. Dumating na rin ngayon ang Kapuso Foundation dito para ipaabot ang tulong sa mga ating mga kababayan. Mike? Jamie, hanggang ngayon, wala pa rin tigil ang pag-ulan dyan? Yes, Mike, no, wala pa rin tigil ang ulan dito simula na dumating tayo dito kaninang umaga hanggang ngayong sa mga oras na ito, bumubuhos pa rin ang ulan dito. Mike? Maraming salamat, Jamie Santos. Bibisita si Pangulong Aquino sa ilang bahagi ng bansa na apektado ng baha. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, nais makita ng Pangulo ang lawak ng pinsala. Alamin din daw niya ang kaukulang aksyon ng mga lokal na ahensya at mga posibleng hakbang na kailangang gawin. Sa ngayon, halos 250,000 pamilya sa 8 rehiyon ang apektado ng pagbaha. Hindi bababa sa 40 ang patay, 283 milyong piso ang pinsala sa agrikultura. Halos 600 milyong piso naman sa infrastruktura. We'd like to see the extent of devastation and just to check the progress of the concerned agencies on the ground to see what else can be done to assist the victims. At kahit na may mga pagbaha sa ilang bahagi ng ating bansa ay wala pong bagyo, mga kapuso. Pero asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ang tinatawag na tail end ng cold front na nakakaapekto sa Katimugang Luzon at Visayas. Babala pa ng Pag-asa lalo na sa mga taga Quezon at Bicol na mag-ingat sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Maliban dyan ay umiiral pa rin daw ang hanging amihan o yung tinatawag na northeast monsoon sa Hilaga at Gitnang Luzon.
kanina, simula sa susunod na buwan ng mga truck, naubo daw ang bigat ng mga kargamento kapag sila'y dumaan dito sa Metro Manila. Ito ang problema at hindi mawari ng ilan eh. Paano gagawin ang mano-manong pagtitimbang ng mga kargamento na karaniwan ito tonelada ang bigat? Gayunpaman, kanina, meron ang nasampulan na nakatutok si Cedric Castillo. Madaling araw pa lang sa Road 10 sa Tondo, Maynila, bugbog sarado na ang kalsada kung dami ng mga naglalakihang truck na bumabagtas dito araw-araw ang pag-uusapan. Tone-toneladang kargo ang dala ng mga ito kaya raw malimit. Hindi maiwasan ang masyadong mabigat na kargamento. Pero bilang na raw ang araw ng mga overloaded na truck na bumabagtas sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Simula kasi sa Pebrero, paiirali ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang anti-overloading operation nito. Malaki nagiging damage kaya kung dapat halimbawa i-overlay mo every 8 years lang, baka 3 years gawa ng overload, sira na kagad yung kalye namin. Nagtalaga ang DPWH ng 14 na entry point sa buong NCR kung saan titimbangin ang mga truck para malaman kung overloaded ang mga ito. Nakasaad kasi sa Republic Act 8794 na limitado ang bigat ng mga truck na 6 hanggang 22-wheeler kung dadaan sa major thoroughfares. Kaninang umaga, nasampula ng ilang mga truck sa 25th Street sa Manila South Harbor sa isang dry run. Ito yung sistema ng DPWH, isa-isang patutungtungin itong mga truck dito sa portable weighing scale para alamin yung axle load o yung bigat ng magkabilang set ng mga gulong kaliwa at kanan, at dapat itong bawat axle load ay hindi lalampas sa 13,500 kilos. Ang truck na ito pumalo sa 8,000 kilos ang timbang, pero dahil sa kanang gulong lang ito at ganoon din sa kaliwa, ibig sabihin 16,000 kilos ang axle load ng sasakyan, lampas sa 13,500 kilos. Laking pangamba tuloy ng driver nang malamang may violation siya. Paano naman sir kung ganyan laging karga namin? Kung ganyan po laging karga namin, paano? Hindi po kami pwede dito sa highway. We just warn them, at least more or less matatansya nila kung yung dala nila overload o hindi. Under process ngayon yung deputation order ng aming mga selected personnel na manghuli, mag-apprehend simula February 1. Medyo mababa yung penalty. Dahil dyan, nagmumungkahi kami ng amendments din doon sa batas. Dahil mano-mano ang pagtitimbang, bahagyang nag-usad pagong ang mga sasakyan sa bahaging iyon ng Maynila. Bahala ko sa biyahe. Bakit po? Sira yung biyahe namin. Kasi dito daming mga sasakyan. We are trying to procure yung tinatawag natin weigh-in motion devices. Dito sa weigh-in motion, sa gaya ng ginagamit sa ibang bansa, hindi kailangan tumigil ng mga truck. Magpapatuloy ang anti-overloading dry run hanggang Biyernes sa ilang piling lugar sa Metro Manila. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Kinasuhan na yung gwardiya sa LRT na aksidenteng nakabaril ng 7 tao kahapon sa lungsod ng Pasay. Pero nagmamakaawa ang ina ng gwardiya na iurong sana ang kaso. Lalo pat hindi naman daw sinasadya ang pangyayari. Nakatutok si Cara David, eksklusibo. Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property ang security guard ng LRT na aksidenteng nakabaril kahapon ng 7 pasahero. Sa investigasyon ng PNP, hindi sinadya ni Roel Bustarde na mabaril ang 7 biktima. Aksidente lang pumutok ang shotgun na kanyang hawak. Sabihin na natin aksidente, may kaso pa rito sa amin. Pinuri na ng Pasay PNP ang shotgun na hawak ni Bustarde. Functional ito, walang depekto. Napakasensitibo ng mga shotgun na karaniwang ini-issue sa mga security guard. Kung ito ay ikinasa o naka-chamber load, konting kalabit sa gatilyo o kahit pa mabagsak man lang ito, puputok na agad ang baril. Ito ang dahilan kung bakit may safe mode ang lahat ng baril. Ito rin ang dahilan kung bakit mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng LRT sa kanilang mga security guard ang pagkakasa ng baril, liban na lang kung may emergency. Hindi, when you load, hindi puputok yan kung bumagsak. Pero pag chinember load mo na, kung sabagay, yung pinasok mo na yung mga bala niya rin sa barrel, no? Yun, may tendency, pag nabagsak, puputok talaga. Nanindigan naman ang security agency na pinagtatrabahuan ni Bustarde na well-trained ang kanilang mga security guard. Sumasa ilalim daw sa 45 days training ang mga gwardya kasama na ang pagsasanay sa gun handling. Paulit-ulit daw nilang pinapaalala sa mga gwardya na huwag kakasa kung di kailangan.
Kung may load ang baril, huwag kang maglaro sa baril at huwag kang hawak sa trigger. Nagmakaawa naman ang ina ng security guard na sana wag nang ituloy ang kaso. Hindi raw masamang tao ang kanyang anak at si Bustarde lang daw ang kanilang inaasahan. Sana yung mga taong nasaktan man, wag naman sana silang intindihin din nila yung taong hindi naman anong tao. Nagtamo ng sugat sa paa, binti, braso at likod ang 7 biktima. Si Jose Salcedo, isa sa mga biktima, handang magpatawad. Pero di raw ganito ang pananaw ng iba. Sa amin tatlo, nung chewing ko, pati yung kasamaan ko, wala na, baliwala na yun. Nagsabi na yung tsahin ko kapon na wala kami balak magsampa ng kaso. Mga babae? Ay, yung mga babayang ang balak talaga magsampa. Kasi nga, grabe yung tama. Mananatili sa presinto ng Pasay PNP si Bustarde. Paalala ng PNP, magsilbisa ng aral ito sa lahat ng humahawak ng baril na maging responsable. Dahil ang isang kasa o isang kalabit, maaaring buhay ang kapalit. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Aligtasan mo sa Alerto 24. Lumaylay at humarang ang isang kable sa Boni Pioneer Tunnel sa Mandaluyong matapos sabitan ng isang dumadaang cement mixer. Ang resulta, matinding traffic. Si Ian Cruz, naka-alerto 24. Ating gabi na, pero mabagal pa rin ang daloy ng trapiko palabas ng Boni Pioneer Tunnel sa Barangay Barangka, Ilaya sa Mandaluyong City. Humapay kasi sa kalsada ang mga kawad ng telepono at cable TV. Halos maputol kasi ang konkretong poste matapos raw masabitan ng isang cement mixer kagabi. Nasira rin ang ilang halaman sa Center Island. Kinailangan pang iangat ang mga kable kapag malaking truck ang dumaraan sa east at westbound ng Pioneer Street. Baka raw kasi lumala ang sitwasyon kapag muling may sumabit sa kable at pati na poste ng kuryente madamay. May nakawanto tayong mga doon sa taas para hindi pa makapasok yung mga truck na malalaki kasi mababa na ito masyado. Kaya naman ang mga bantay bayan ng Barangka, Ilaya, sa bukana pala ng EDSA, pati na mga lumalabas ng tunnel, nakaabang na para abisuhan ng mga motorista. Inimbestiga ng Mandaluyong Traffic Enforcement Unit ang driver ng mixer. Pinag-aaralan na kung ano ang kanyang mga pananagutan. Ang apela naman ng mga taga-barangay, sana aksyon ng mga kumpanyang may-ari ng mga kable ang problema sa lalong madaling panahon. Kung sa sana ma-aksyon na ito ng maaga para hindi na makasagabal sa traffic, saka baka may ma-aksidente pa tayong mga sasakyan. Ian Cruz, Nakalerto, 24. Posible raw na kulangin ang supply ng bigas sa bansa. Kaya ngayon pa lamang ay pinaplano na ang pag-aangkat, pero ang bibilhin bigas ay hindi raw kasing dami ng binili noon ng dating administrasyon na nagresulta sa pagkabulok ng mga sobrang supply. Nakatutok si P.R. Arcangel. Nag-uumapaw na sako ng bigas ang tumambad noon sa bagong upong NFA Administrator na si Lito Banayo nang bisitahin ng ilang warehouse sa Quezon City at Novaliches. Dahil dito, agad idineklara ni Banayo na may oversupply ng bigas sa bansa at nanganganib itong mabulok. Pero nitong pagpasok ng 2011, naghahanda na agad ang NFA na mag-order ng panibagong supply ng bigas mula sa ibang bansa. Paliwanag ni Banayo, kailangan talagang mag-order sa umpisa pa lang ng taon habang di pa gaano tumataas ang presyo ng bigas sa ibang bansa. Kasi yung world market prices, very volatile ngayon. Pataas ang pataas. So parang pag hindi ka pa bumili, una, baka maubusan ka ng supply. Pangalawa, baka tumaas pa lalo ang presyo. Sapat pa naman daw sa ngayon ang supply ng bigas, pero nagpasabi ng Bureau of Agricultural Statistics, mukhang kukulangin ito kung di mag-aangkat mula sa ibang bansa. Pero pagtiyak ng NFA, di sila susobra sa pag-order ng bigas na nakatakdang i-deliver sa gitna ng taon. Baka mga 1/3 lang nung dating binili. Ang binili last year was 2.4 million tons. So ang tansya ko, baka 1/3 lang or thereabouts. Mismo ang Department of Agriculture na ang nagsabi, kulang talaga ang produksyon ng palay sa Pilipinas. Kaya nga balak nilang isulong ang paggamit ng gulay at prutas bilang rice extenders. Ang saba, kamote at kasaba pwede raw ihalo sa bigas na isinasaing. Kaya po namin ito nire-introduce sa ating mga kababayan is to ease the pressure on rice. Kasi nga po ay tayo po ang mga Pilipino ay talagang totoong rice eaters, ngunit may kakulangan po yung produksyon ng ating palay.
Nasa 25 hanggang 27 pesos ngayon ang presyo ng kada kilo ng NFA rice at malaking tipid daw kung dadagdagan ng rice extenders ang pinagsasaluhan ng pamilya tulad ng ginagawa sa ibang bansa. Swak na raw sa budget, patok pa sa panlasa. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Isang kahon na inakalang may lamang bombang nakita malapit sa compound ng Embahada ng Amerika sa lungsod ng Pasay. Nakatutok si Rauna Crisostomo, live mula sa Pasay. Rauna. Mike, panandali ang natigil ang daloy ng trapiko dito sa FB Harrison Street matapos magkaroon ng bomb scare dahil yan sa isang nakitang kahina-hinalang kahon. Nabulabog ang kalyeng ito sa Pasay mag-aalauna ng hapon kanina. Isang iniwang kahon kasi ang nakita sa labas ng bakod ng seafront o staff house ng Embahada ng Amerika. Agad kinordonan ng Pasay Bomb Squad ang lugar. Sa kuwang ito ng isang photojournalist, kitang-kita mismo ang pagpapasabog sa kahon. Paliwanag ng Bomb Squad, nilagyan nila ito ng water charge para pasabugin ng kahon upang malaman ang laman nito. Hinila nila ang kahon mula sa ilalim ng upuan ng waiting shed na ito gamit ang tali, tsaka inilagay sa pagitan ng concrete barrier at mga gulong bago pinasabog. Disruptor namin yun, tubig lang yun. Oo. Tubig lang. Para saan yun, sir? Pasabog ba yun, sir? Disruptor lang yun, disruptor. Para saan po yun, sir? Para masira lang yung kahon. Oo. Pero ang tanging nakita sa kahong sinelyuhan pa ng pantaling straw, mga punit-punit na dyaryo. Duda ng hepe ng Pasay City Police, sinusubukan lang kaninang hanay sa pagresponde. Isa pang posibleng anggulo. Baka mamaya gamit ng isang individual yon na marami ng karga, nag-aantay na sasakyan, na hindi niya siguro na alaman, pagbuhat niya, naiwanan niya yun. Pero itutuloy pa rin daw ang investigasyon sakaling may lilitaw na saksi. Duda naman ng pulisya na may kinalaman ng kahong ito sa nangyari nung nakarang taon nang makita ang isang bag na may lamang granada sa may labas din ng bakod ng staff house ng US Embassy sa may Rojas Boulevard. Para sa akin, hindi yun na nakakonect doon para doon. Hindi po sila connected Hindi connected. Incident. Kung gusto man siguro kami, kung gusto man may kami sinusubukan. Pagtitiyak naman ng pulisya, walang dapat ikabahala sa seguridad sa lugar. Balik naman sa normal ang lagay ng trapiko ngayon dito. Mike? Maraming salamat, Rauna Crisostomo. Nagrereklamo ang grupong Piston, sobra-sobra raw ang dagdag presyo ng mga kumpanya ng langis nitong Martes. Pag-aaralan pa raw ito ng Department of Energy, pero hihinga na rin daw nila ng paliwanag ang mga oil company. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinaghahandaan na ng mga jeepney driver ang kanilang protest caravan bukas sa Mendiola. Paniwala kasi ng grupong Piston, sobra-sobra ang ipinatupad na dagdag singil ng mga kumpanya ng langis nitong Martes. Sa isang pagpupulong noong Lunes, sinabi rin ng DOE na 19 centavos ang inasahang dagdag singil sa diesel, 22 centavos naman sa gasolina. Pero nang i-anunsyo ang pagtaas ng presyo, 25 centavos sa diesel, 50 centavos naman sa gasolina. Na-confirm yung matagal na naming hinala na merong overpricing talaga. Ang lang dito, baka ito lang yung na-booking natin. Kailangan magkaroon ng full-blown investigation. Pero sabi ng DOE, masyado pa raw maaga para sabihing sobra ang singil ng mga oil company. Kung pagbabasihan daw kasi ang apat na formula na maaaring gamitin sa pagtatakda ng presyo ng petrolyo. Tama naman daw ang dagdag singil. Meron pa nga raw formula na kung gagamitin. Mas malaki pa dapat ang ipinatupad na dagdag presyo. Pero kailangan pa rin daw magpaliwanag ng mga oil company. Part of our mandate is to ensure factual basis for their increase. No? So we had asked them, please explain your basis for the 50 centavos. No? We are not saying what they did was wrong. Kung mapatunayan namin na walang basihan, then we will review the law and see what we can do. No? Ayon pa sa DOE, noong nakaraang linggo dapat ay may pagtaas ng singil sa petrolyo. Pero ipinagpaliban daw ito ng mga kumpanya ng langis. Last week, as an example, Jess, dapat nagtaas ng 10 centavos, hindi sila nagtaas. Tuwing Lunes, nagkakaroon ng pagpupulong sa pagitan ng DOE at mga miyembro ng transport groups para pag-usapan ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado at kung paano ito makakaapekto sa presyo ng petrolyo sa bansa. Pero higit pa raw sa paliwanag ang kailangan ng mga transport groups. Ang gusto namin, yung may magpapatawag na meeting, yung may quasi-judicial power. Sabihin, pwede namin i-request na pabuksan yung libro, pwede kami dali namin yung mga CPA lawyers namin para maimbestigahan talaga.
Ayon sa Shell, isa sa rason kung bakit sila nagtaas ng presyo ay dahil tumaas din ang presyo ng ethanol na hinahalo sa gasolina. Sinubukan namin kunan ng reaksyon ang iba pang mga oil companies sa aligasyon ng overpricing, pero wala pa raw silang opisyal na pahayag sa ngayon. Makikipagpulong muna sila sa DOE. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Halos isang araw stranded sa airport ng lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan ang halos 130 pasahero ng Cebu Pacific. Ang eroplano kasing sasakyan nila patungo Maynila ay sumadsad sa runway. Nakatutok sila Laroque. Hanggang kaninang umaga, makikita pa sa damuhan sa gilid ng runway ng Puerto Princesa Airport ang bakas ng pagsadsad dito ng isang eroplano ng Cebu Pacific. Nangyari ang aberya habang papalapag ang Flight 5J645 sa gitna ng malakas na ulan kagabi. Dahil sa aberya, kanina lang nakabiyaheng eroplano ng PAL na susunod sanang gagamit ng runway kagabi. Sa pahayag ng Cebu Pacific, ligtas na ang lahat ng 129 na pasahero ng eroplano. Ang mga pasahero naman ng return flight ng eroplano pa Maynila, inabisuhan ng Cebu Pacific na maaantala ang kanilang biyahe. Humihingi ng paumanhin ng Cebu Pacific sa anumang aberyang idinulot nito sa mga pasahero. Ayon pa sa tagapagsalita nitong si Candice Iyog, binigyan ng extra night accommodation ng 127 pasahero ng return flight. May dumating na ring eroplano ngayong araw para sunduin sila at ihatid sa Maynila. Lalaroque, Nakatutok, 24 Oras. Kung si dating Chief Justice Renato Puno naniniwala na panahon na para mag-chacha o mag-charter change, ang Malacanang buo ang posisyon na hindi ito dapat gawing prioridad. Nakatutok si Ivan Mayrina. Now is the perfect time to rekindle this talk, for we have just elected a new president. Yan ang diretso at walang paligoy-ligoy na sinabi ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Ito na nga raw ang tamang panahon para amyandahan ang saligang batas sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Sa tingin ni Puno, kabilang sa mga kailangang baguhin ang komposisyon ng Judicial and Bar Council o JBC para hindi raw ito mahaluan ng politika sa pagsasala ng mga kandidato sa Korte Suprema at Court of Appeals. Dapat din daw limitahan ang mga kasong pwedeng iapila sa Korte Suprema. Change some of its dinosaur ideas, improve its institutional mechanisms, all with the end in view of strengthening our democracy. Pero si dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr., iba ang paniwala. Having been a member of the Constitutional Commission of 1986, I certainly would feel that there is no need to amend it yet. Because there are many provisions there which could be implemented by law. Narinig na ng palasyong opinyon ni Puno. Narinig na rin daw nilang opinyon pa ng ibang personalidad na nag-uudyok na ituloy ng tsa-tsa. Pero hindi kumbinsido ang palasyo. Perfect timing po kasi, you have to couple that with the need. If there really is a need and if it is urgent at the moment. Yun po yung hindi naman po pwedeng puro timing lamang. Kailangan pag-isipan din talaga kung meron hong pangangailangan at kung gaano ka-urgent yung pangangailangan na iyon. Bukod kay dating Chief Justice Puno, may mga kongresistang matagal nang gusto mag-tsa-tsa. Gaya ni Eastern Samar Representative Bene Bardone, kilalang dating kaalyado ni dating Pangulo at ni Congresswoman Gloria Arroyo. The reason why charter change has failed in the past is because of the strong public suspicion that the move was intended to benefit the incumbent officials to prolong their stay in power. Ngayon wala ka masasabi ng ganyan eh. Pero iisang tanong ng marami, sakali raw bang magtagumpay ang tsa-tsa, pwedeng bumalik sa pwesto si Arroyo? Tinanong ito sa mga dating Supreme Court Chief Justice, pero I think Chief Justice Davide, who is here, is the best person to answer that. Pero sa basa raw ni House Majority Leader Boyet Gonzales, if we want to change the Constitution, the political structure of the Constitution, as set forth in the Constitution, that will never happen during my lifetime. dati ng posisyon ni Pangulong Aquino na hindi prioridad ng administrasyon niya ang pagbabago ng 1987 Constitution na nabuo ng panahon ng panunungkulan ng kanyang inang si dating Pangulong Corazon Aquino. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.
Nakunan din ng ating mga news scooper ang matinding epekto ng masamang panahon sa lalawigan ng Samar. Hindi lang po baha kundi pati ang pagguho ng mga bato mula sa bundok. Nakatutok si Josh Villanueva. Mga dambuhalang tipak ng bato ang humarang sa National Highway sa Palapag, Northern Samar. Nangyari raw ang rock slide nung isang linggo at nalis na rin ang karamihan sa mga bato. Pero ayon kay News Cooper Dasto Ergo, area engineer ng DPWH, may mga nahuhulog pa rin mga bato tuwing umuulan. May mga nakatalaga ng tauhan ng DPWH para magbantay sa lugar. Nalubog naman sa baha ang malaking bahagi ng Barangay Malinaw sa Taft, Eastern Samar. Ayon kay News Cooper Giovanni Sebreros, umabot ang baha sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nagbaha rin sa bayan ng Borongan, kitang-kita sa mga litrato ni News Cooper Mark Lauren Anyo na mistulang malawak na ilog ang mga kalsada. Humupa na raw ang baha ngayon. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga News Scooper, yun lamang po ang mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-Scoop ninyo. Alam niyo bang may isang truck na naglalako sa Los Angeles sa California para mag-alok ng mga pagkaing Pinoy ang sa Amerika? Yun po ang tinaguriang The Manila Machine na idea ng dalawang food vlogger na may lahing Pinoy. Nakatutok si Josh Villanueva. Mga pagkaing Pinoy kasalukuyang pumapatok ngayon sa Los Angeles sa Amerika. Ito ang Manila Machine, ang kauna-unang Filipino food truck sa LA. Idea ito ng dalawang food vloggers na sila Marvin Capultos at Nastasha Johnson. Purong Pinoy si Marvin, ngunit kahit laking Amerika, mga putahing Pinoy pa rin talaga ang kanyang paborito. I actually didn't become interested in cooking Filipino food until I moved out on my own and I missed my mom's cooking. Si Nastasha naman ay may lahing Pinoy at kinalakihan daw niya ang luto ng ina at lola ng parehong Pilipina. And it brought me close with my grandma. She started sharing her recipes and the rest is where we're at now. Mula nang buksan ng Manila Machine, agad itong pumatok hindi lamang sa mga Pinoy, kundi pati sa mga Amerikano. I love the lumpia, I love the sauces, the marriage of flavors, it's unique. Excellent, excellent flavor. Sa katunayan, ilang beses na itong inirekomenda ng mga sikat na food blogs tulad ng Los Angeles Times. Kasama sa kanilang menu ang mga Pinoy classics tulad ng adobo, mga silog na breakfast at lumpia. Hindi naman mawawala ang sisig na ginawan pa ng Pacquiao version. Ginawa nila ito ng kalabanin ng pambansang Kamoo, si Margarito. Layon umano ng Manila Machine na lalo pang ipakilala ang pagkaing Pinoy sa Amerika. We hope this is we're the first in a long line of other Filipino ventures. Josh Villanueva, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, ready na ba kayo para sa hottest chika today? Solen Yousaf, gusto ng apology mula sa French TV network na tumawag daw sa kanyang bimbo sa isang documentary. Katrina Halili, may iba raw pagkakaabalahan ngayong 2011. Wala na raw time sa love life? Yan at iba pang chika, abangan mamaya sa Chika Minute. Mel? Eksklusibo, aktwal na pagsasyabu ng dalawang pulis. Ito po mga kapuso. Yan o, pulis yan. Huling-huli sa kamera ng programa ang investigador. Lalaki na yan sa Germany na nag-iwan naman ng sanggol sa loob ng maleta na kunan din ng CCTV. Rescue van at ambulansya ng MMDA minamaneho ng babae. Ang Ascals ng Pilipinas, apektado kaya ang morale ngayong pinalitan ng kanilang head coach? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.
Live na kuha sa traffic sa may kanto ng Kamuning at EDSA, mga kapuso, ang kulay pula na ilaw ay patungong direksyon ng Cubao, Ortigas at Makati. Yun namang mga sasakyan na puti ang ilaw papalapit sa inyo sa bandang ibabaw ng inyong mga telebisyon ay mga galing sa Cubao at patungong Kamuning, East Avenue, North EDSA at Caloocan. Tuloy na raw ang dagdag pasahe sa MRT at maging sa LRT. Patuloy rin ang kilos protesta. Nililinaw naman ang DOTC na ikukonsulta pa sa publiko ang inanunsyong bagong pasahe, kaya posible pa raw na mapaliit ang dagdag pasahe. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kilos protesta ang sagot ng Riles Network sa anunsyo ng DOTC na tuloy na ang dagdag pasahe sa MRT at LRT simula sa unang araw ng Marso. Ang Riles Network ay binubuo ng iba't ibang samahan ng iba't ibang sektor. Kasabay ng kilos protesta ay nangalap ang grupo ng mga pirma kontra MRT at LRT fare hike. Ayoko nang mataas ang mamasahe. Ano po kayo kadalas nag-MRT? Araw-araw. Minsan 2 to 3 times. Ayoko tumaas ang pamasahe. Hindi ako sangayon sa pagtaas ng fare sa MRT. Gaano po kayo kadalas nag-MRT? Halos everyday po. Ang mga pirma isasama raw ng grupo sa petisyon para sa temporary restraining order na ihahain ito sa Korte Suprema. Hinanakit nila, hindi man lang daw kinonsulta ng DOTC ang publiko bago nagdesisyon. Kalukuhan na inaprubahan tapos may consultation. At sa first day na implementation ng LRT sa fare hike at MRT ay magpapile kami ng TRO. Pero tiniyak ng DOTC na magsasagawa ito ng mga konsultasyon sa susunod na buwan. May inaprubahan daw silang halaga para lang daw may mapagsimula ng diskusyon. Nais lang daw nilang itama ang kasalukuyang sistema kung saan kahit ang mga Pilipinong hindi sumasakay ng MRT at LRT, basta't nagbabayad ng buwis, nasisingil na rin daw. Pag ikaw ang gagamit, ikaw magbabayad. Kung ako magsisine, ikaw hindi. Ako magbabayad sa sinehan. Base sa isang pag-aaral ng DOTC, ang isang pasahero sa LRT, karaniwang 8 kilometro ang binabiyahe. Sa LRT Line 1, 14 pesos at 20 centavos ang bayad sa 8 kilometro. Sa LRT Line 2, 13 pesos at 51 centavos. Sa panibagong sistema, 11 pesos ang babayaran ng pasahero bilang boarding fee o pagtapak pa lang sa tren, habang piso naman ang madaragdag sa kada kilometro. Kaya ang dating pamasahe sa 8 kilometro sa LRT Line 1, madaragdagan ng 4 pesos at 80 centavos at magiging 19 pesos na. Habang sa Line 2, may dagdag na 5 pesos at 57 centavos at magiging 19 pesos at 8 centavos na. Ang hinihiling lang naman natin, dadagdagan ng konti. Kasi tinamuti na, kunting-kunti lang 4 pesos 80. Ilang text messages lang yan, mga 5 text messages. Sa March 1, pabalak ng DOTC na ipatupad ang dagdag pamasahe sa MRT at LRT matapos sa mga konsultasyon sa buwan ng Pebrero. Bagamat hindi na raw magbabago ang desisyong itaas ang singil, pwede pa raw magbago kung magkano ang idaragdag. Posibleng ibaba kung gusto tutuusin. Pero hindi posibleng ibabalik sa dati dahil hindi kaya na yun. Posibleng magkaroon ng discounts. Ayon sa DOTC, 30 pesos ang pinakamahal na babayaran sa LRT kapag ipinatupad na ang dagdag singil. Pero ang mga pasahero, sasakay pa rin daw. Oo naman. Bakit po? Mas mabilis ang biyahe. Siyempre. Bakit po? Pang araw-araw na yan necessities yan So wala tayong magagawa. Convenient po, mas mabilis. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. May mga bagong plano raw si Katrina Halili ngayong 2011. Totoo kayang hindi raw kasama dyan ang pagkakaroon ng love life? Makichika kay Lars Santiago. Kinaiinisan na naman si Katrina Halili ng mga manunood dahil sa karakter niya bilang Dorcas sa primetime teledramang Beauty Queen. Kwento ni Kat, habang lumalapit ang pagtatapos ng kanilang soap opera, lalong kamumuhian ng viewers si Dorcas na hadlang sa kaligayahan ni Maita, ang karakter ni Iza Calzado. Siyempre hindi na papayag basta-basta na ibalik ko si Mark kay diba? Kay Maita. So abangan po nila yung mga namin, yung mga scene namin.
Kapag natapos na ang beauty queen, plano ni Katrina ang umuwi muna sa Palawan at magbakasyon. Siyempre yung family ko po, hindi kami nakita nung Christmas at nung summer. So, uwi ako doon. Tapos yung mga yung bahay ko, makita ko naman. Kasi parang iniba na ata nila. So, tsaka yung sa farm. Hindi pa alam ni Kat kung ano ang susunod niyang proyekto. Pero plano raw niyang sa taong ito ay magpaka-aktibo sa charity works at sa mga advokasya. Noong December nga raw ay kinontak na niya ang grupong Gabriela at sinabing gusto niyang mag-volunteer kung ano man ang gagawin nilang kawang-gawa. Meron sila nung 30 sa Alabang, sa mga nasunugan. So, may gift giving. So, dapat sama ako kaso na-cancel nung araw na yon. So, in-invite ko na lang sila sa bahay. So, doon lang kami nagkwentuhan. Napag-usapan din daw nila ang pag-dismiss ng korte sa isinampan niyang kaso laban kay Hayden Ko. Yun nga, napag-usapan din po namin. Pero, bahala na. Si attorney na yun. Basta kami, lalaban po kami. Wala rin daw sa isip niya ngayon ang pagkakaroon ng love life. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Solen Yousaf umalma sa pagtawag daw sa kanya ng bimbo sa isang French TV documentary. Tutukan yan. Time out! Ngayong mapapalitan na ang head coach ng ating pambansang football team na tinaguriang Ascals. Tinitiyak nilang hindi naman apektado ang kanilang training o pagsasanay dahil sa mahusay nilang mga deputy coach. Makitime out po muna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Dalawa sa mga tinaguriang unsung heroes ng Philippine Ascals ay ang deputy coaches na sina Coach Brax at Coach Titing na naatasang mamahala para sa magiging ikatlong banyagang coach ng ating men's football sa loob ng 10 buwan. Importante yung continuation ng training kahit walang foreign coach. At least nandito kami mga local coaches na to continue the training for the national team. Isang linggo pa nakatakdang dumating ang Aleman na si Hans Wies na hahalili kay Coach Simon McNamee at dahil kulang na sa 1 buwan ng natitirang paghahanda at adjustments ng Ascals sa kanilang bagong coach ay nagpadala na ito ng mga kailangang gawin sa unang araw pa lang ng ensayo. Ang sabi ng head coach na yung German coach na parating kasi galing ng vacation. So siyempre kinakalawang pa. So kailangan mo nang i-build up yung endurance ulit. Mag-stick din siya sa 4-4-2. It's all this. Ang concern lang yung pag maagaw namin yung bola. Transition yung importante. Dapat quick yung counter-attack namin. Para sa mga Ascals ay hindi na bago ang pagpapalit ng head coach dahil may matibay na samahan na ang mga players kasama ang mga deputy coaches at ang buong support group ng Ascals. May malalim na samahan na nagbibigay ng tibay sa kapunan sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa kanilang paligid. It's important you have a good relationship with your coaches and me and Coach Titing we're like this. So we have a good relationship. No, it's very important to get on the pitch and off the pitch, and that's the good thing about our team. We get on well with our coaches. Sumuk na ang samahan ng mga players at ang mga deputy coaches lalo na nung napasabak sila noong Disyembre sa Indonesia na kung saan ay kulang na lang lingkisin ang mga Ascals ng libo-libo mga Indones. At kahit gaano pa kadugo ang awayang politika ng mga dapat ay tagapamahala ng football dito sa bansa ay nananatiling matatag ang Ascals at nakatuon lang ang kanilang atensyon sa paglalaro para sa bayan. They're very supportive and they protected us, obviously with all the thousands of fans in Indonesia banging our bus. They make sure it's right on the pitch, and that's the most important thing, on the pitch, because that's the results. That's what everyone sees on TV, and as long as we're winning, then everyone's happy. Chino Trinidad Nakatuto, 24 oras. Susunod! Exclusive! 2 pulis na nagsasyabu, huling-huli sa kamera ng investigador. Suspect na nagsilid sa maleta at nag-abandona sa isang sanggol. Nakunan ng video. At mga driver o babaeng driver ng MMDA, hinamon ang mga kapwa babae na maging driver ng bus. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Sa nakakapamaluktot na heavy campaign. Sinimula
Sinimula na ng Department of Health at ng Senado ang investigasyon kaugnay sa paniningil umano ng mga pribadong ospital ng bayad sa mga nurse na nag-OJT o nag-on-the-job training. Ika nga, ang problema po, wala naman daw gustong tumistigo. Nakatutok si Ruth Cabal. Mismo ang DOH wala pa raw impormasyon sa napaulat na paniningil ng mga pribadong ospital ng on-the-job training fee sa mga nurse. Sinimula na itong imbestigahan ng Senado pero ang mga humarap na kinatawan ng mga ospital, tinangging ginagawa nila ito. Ang Philippine Nursing Association, meron daw natatanggap ng mga ulat ng paniningil ng OJT fee ng mga ospital. Ang problema, wala naman daw gustong tumestigo. Nakausap ng GMA News ang isang registered nurse na nakapag-OJT ng 4 na buwan sa isang pribadong ospital dito sa Metro Manila. 8 oras ang duty niya. 6 na araw sa isang linggo siyang katulong ng mga doktor at ibang nurse sa trabaho. Pero hindi lang libre ang serbisyo niya. Siya pa raw ang nagbayad ng 10,000 piso sa ospital. No choice ka, magbayad. May slot siya. Tapos, minsan palakasan pa. Minsan kasi napakamahal. Hindi na siya reasonable for the training. Parang pinaperahan na. Bago pang 4 na buwang OJT, 6 na buwan na rin daw siyang nag-volunteer work para sa nasabing ospital. Hindi rin daw niya at ng mga kasamang training naisip na ireklamo pa ang ospital dahil may benepisyo naman daw ito sa kanila. Kung tutuusin, hindi rin matututunan sa eskwelahan ang maituturo ng ospital dahil may mga tunay na pasyente at aktwal silang nakakatugon sa iba't ibang kasong medikal. Sulit naman yung 10,000. Maganda yung training at saka yung exposure. Ang DOH na nawagan sa mga tulad ng nurse trainee na pumunta sa kanila para mabuking ang mga ospital na naniningil ng OJT fee. We have to investigate, di ba? No? Take a look. And if it is illegal, then of course, there may be particular sanctions. Tingin ko lang naman, ang number 1 step lang naman to, yung political will ng DOH, ng PRC at saka ng CHED na klaruhin ang guidelines na yan. If kailangan natin ng batas, wala akong problema, nandyan tayo. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Nag-worry ng husto ang kapuso nating si Charis Salomon dahil sa pagkawala ng kanyang lola. Umattend lang daw ito ng pista ng Nazareno pero hindi na nakauwi. Nakatutok si Mariz Umali. Lubos ang pag-aalala ng starstruck avenger at host comedian na si Charis Salomon matapos malamang 4 na araw na palang nawawala ang kanyang lola Lucrecia o Nanay Lucring. Nagpaalam daw si Nanay Lucring na pupunta lang sa pista ng Nazareno noong January 9. Nagpaalam daw po sa lolo ko na a-attend ng pista ng Nazareno. Hindi niya daw po pinayagan. Tumakas daw po. Bukod sa relihiyoso daw ang kanyang lola, madalas din daw itong mamasyal para magpaaraw at para may mapaglibangan. Pero umuwi naman daw ito sa gabi. Nagtataka kami ngayon, bakit hindi siya umuwi? Nag-aalala po kami kasi may sakit po siya, may nervous breakdown po siya, tsaka may epilepsy po siya. Hindi po nasa matinong pag-iisip masyado din yung lola ko. Opo, kaya nag-aalala din po kami. Ang mas ipinag-aalala pa raw ni Charis ay baka nasaktan ng lola niya sa dami ng taong tumungo at namanata sa pista ng Nazareno. Pinuntahan na raw nila ang lahat ng lugar na posibleng pinuntahan ni Lola Lucring at humihingi na rin sila ng tulong sa mga otoridad. Si Nanay Lucring ay 70 years old, 5'3" ang taas at maputi. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, ibinalita ni Charis sa GMA News na nakita na ang kanyang lola Lucrecia. Nasa pangangalaga pala siya ng isang shelter para sa matatanda. Inatake raw kasi si Lola Lucrecia ng epilepsy, kaya hindi kaagad nakauwi. Mike? Salamat, Pia. Meron po tayong balita mula sa bansang Germany. Inilabas ng pulis sa lungsod ng Hamburg ang kuha sa CCTV ng isang lalaking hinihinalang nag-iwan ng isang sanggol na nakasilid sa maleta. Ito po ang kuha sa isang istasyon ng tren malapit sa kanilang convention center kung saan nakita ang maleta. Unang inalerto ang kalapit na hotel sa pag-aakalang naiwan na bagahe yan ng isa sa kanilang mga parokyano. Nasa tinatawag na luggage room na ang maleta nang narinig ng isang empleyado ng hotel ang mahinang iyak galing sa loob. Nang buksan, doon at tumambad ang isang sanggol na babae na nakasweater at nakabalot pa sa sleeping bag. Agad isinugod sa ospital ang sanggol na pinangalanang Marie. Ligtas naman at malusog daw si Baby Marie kahit na medyo kulang sa timbang. Bumalik tayo sa Pilipinas, umaani ng suporta ang panukalang magkaroon ng mga babaeng bus driver. Kabilang sa mga sumusuporta ay ilang kababaihan na ilang taon nang nagmamaneho ng pampasaherong van at ng ambulansya.
Lucrecia. Nakatutok si Steve Dailisan. Maglalabindalawang taon ang namamasada ng van si Len Vargas. Sa awa ng Diyos, di pa naman daw siya nakakabangga at bihira rin magkaroon ng traffic violation. Minsan na rin daw siyang nagtrabaho bilang driver sa Hong Kong at doon tanggap daw mga lady driver. Merong nagtataka na natutuwa, nagtatanong bakit ko pinasok. Sabi ko naman, wala akong ibang trabaho na kaya, so eto yung kaya ko at marangal naman. Kaya natutuwa sa akin yung mga tao, yung mga pasahero ko. Magandang balita para sa mga ebang gaya ni Len ang oportunidad ng mga babae ngayon sa mga pampasaherong bus. Ang nababalita ko kasi pagka lalaki, pagka nag-drive ng mga bus, lalo't paspas, mga nakainom, naka-drugs, ganon, ang babae hindi. So, talaga kasi pag ang babae, trabaho. Ayon sa MMDA, mas dumarami pa raw nagpapakita ng suporta sa panukalang lady bus driver. Katatanggap ko lang po ng email, yung sa University of Leeds. Nag-react po sila doon sa bus driver sa Pilipinas at sinusuportahan po nila yung initiative at willing po sila na gawing pilot po ito kasama po yung nangyayari ngayon sa West Africa. Ibinida nga ng MMDA ang mga lady driver nila na hindi lang basta bus ang minamaneho. Gaya halimbawa ni Lovely Yap. Di raw padadaig kung tikas sa tindigang pag-uusapan. Puhunan niya raw ang lakas ng loob at pasensya sa tuwing may makakasabay ng mga pasaway na driver. Itong rescue van na minamaneho ngayon ni Lovely, kasing laki ito halos ng isang bus. Pero gaya nung sa bus ay power steering ito kaya madaling manihuhin, hindi ganong masakit sa braso. Ang kailangan lamang daw aralin dito is yung clearance dahil nga mahaba ito, kailangan sukat yung pagliko at pati na yung pagparada. Ina na rin si Lovely sa 2 anak pero di raw ito hadlang sa kanyang trabaho. Pag nabuntis, naka-leave lang. O after mo mga anak, pwede ka na ulit mag-drive. Nakukuha naman sa practice yan, di ba? O kung mapapractice namin, o matitrain kami ng ayos, kakayanin din naman namin. Ang 26 anyos na si Amelia Macalandia naman, ambulansya ang minamaneho, kaya mabilisan daw talaga ang takbo. Pero di naman niya isinasantabi ang pagsunod sa batas trapiko. Hamon niya sa kapwa babae, subukan na maging lady bus driver. Sa panahon ngayon, talo raw ang sumusuko. Ito na po yung chance na ipakita po nila na kayang-kaya ng mga babaeng makisabay sa kagaya ng pagtakbo ng panahon na umaangat tayo lahat. Aangat din yung pagkilala sa mga babae, hindi lang po nakakahon. Wala pang lady bus driver sa ngayon pero naniniwala ang MMDA na unti-unti na rin matatanggap ang gaya nila, lalo't ang mga lady bus driver ang nakikitang solusyon para iwas disgrasya na ang biyahe ng bus sa Metro Manila. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Abangan! 2 pulis huli sa aktong pagsasyabu. Exclusive. Nonito Donaire Jr. at bago niyang makakalaban, nagharap sa press con. At ilang survivor ng killer quake sa Haiti, nag-football kahit putol ang binti. Susunod na yan dito sa 24 oras. Isang taon na nakakaraan matapos siya nigin ang bansang Haiti ng matinding lindol at bilang paggunita sa mga biktima. Isang football match ang ginanap doon kung saan ang mga manlalaro ay mga amputee o yung mga putol ang binti. Bukod kasi sa daang-daang libong nasawi sa lindol, marami rin ang naputulan ng mga binti at paa nang maipit sa mga guho. Ilan sa kanila ay kasali mismo sa mga laro para mabigyan sila ng bagong pag-asa. Maraming nangihinayang sa pagkawala ng semen sample na ebidensya sa Visconde Massacre case. Magagamit kasi ito para matukoy kung sino ang mga salarin. Dito sa Pilipinas, bago pa lang ang paggamit ng DNA bilang ebidensya sa kaso. Pero sa tulong nito, ilang kaso na rin ang naresolba. Yan ang special report ni Deo Bugawisan. Mahigit 1 dekada nang nakalilipas, pero sariwa pa rin kay Aling Mila ang pait na dulot ng panggagahasa at pagpaslang sa nooy 9 na taong gulang niyang anak. Pampalubag loob na lang daw niya na noong 2002 o matapos ang 3 taon, tuluyan nang nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng bata. Yun nga ang pinagpapasalamat ko at hindi naman tumagal. Talagang kahit na gano'n ang nangyari sa bata, hindi siya na katulad ng iba na
Katulad na nga itong nangyari sa Visconti na talagang napawalan sala. Kumbaga sa pagganti, nakaganti ako sa kanya kahit konti. May mga tumayong saksi laban sa suspect pero tumibay pa ang kaso dahil sa mga DNA sample ng suspect na nakuha ng NBI sa biktima. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na tinanggap ng korte ang DNA bilang ebidensya sa krimen. Ginamit ang DNA, inoffer na evidence ng NBI. Nagmatch nga ang semen dun sa private part ng victim. Batid ng korte, maraming mga krimen ang mahirap patunayan sa pamamagitan lang ng mga kwento ng mga saksi. Naiimpluwensyahan daw kasi ang mga testigo. Lumalabo ang memorya, pero ang DNA hindi mababago o madadaya. Ang deoxyribonucleic acid o DNA ay naglalaman ng genetic information ng isang individual, gaya ng thumbprint na tatanging genetic profile ng bawat isa sa atin. It accelerates trial. For example, in a rape case, if the suspect denies that there was contact with the victim, but based on results of DNA evidence that his DNA profile is found, then he can no longer deny contact. Ilan pa sa mahalagang kasong ginamitan ng DNA testing ang Subic rape case. Ang malagim na aksidenteng kinasangkutan ni dating FIVOX Director Raimundo Punong Bayan, sunog sa barkong Super Ferry noong 2004, at plane crash sa Davao del Norte noong 2000 kung saan 131 ang nasawi. Kung tutuusin, dekada 80 pa na imbento ang teknolohiya ng DNA testing. Pero noong 2001 lang tuluyang binuksan ng Korte Suprema ang paggamit ng DNA sa mga kaso. Nang tanggapin ito bilang ebidensya ang DNA para matukoy ang tunay na magulang ng isang pinag-aagawang bata. At nitong 2007 lang inilabas ng Korte Suprema ang mga panuntunan sa paggamit ng DNA sa mga kaso. Dalawa lang ang basehan ng paggamit ng DNA evidence. Ito ay kung relevant, it can prove or disprove the commission of an offense, at saka it can establish identity. Si Mang Mike, 6 na taong nagdusa sa bilangguan sa kasong rape. Pero dahil sa DNA testing, tuluyan siyang pinalaya ng mapatunayang hindi kanyang bata na naging bunga ng krimeng ibinintang sa kanya. Yun lang ang matibay naming ebidensya eh. Kasi kung sa testigo, wala akong maiharap na testigo. Yun talagang susi ng DNA. Pero hindi lahat ng DNA samples dapat daw tanggapin bilang ebidensya. Babala ng UP Natural Sciences Research Institute, maaari rin kasing itanim ang DNA sa pinangyarihan ng krimen, gaya ng iba pang pisikal na ebidensya. DNA is very powerful means of identification, so it can be subject to abuse. There's a possibility that evidence could have been planted. The chain of custody must be preserved at all times. Kaya ang korte, ingat pa rin. DNA can only be used to identify a person. DNA cannot determine guilt or innocence of the accused. Deo Bugawisan, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Hindi na bago sa GMA Kapuso Foundation ang maglakbay sa mga liblib na lugar sa ating bansa. Sa ganitong paraan namin, nasasaksihan kung paano mamuhay ang ating mga katutubo sa kabila ng nakaambang peligro. Gaya ng matutunghayan ninyo ngayong gabi sa ikalawang bahagi ng aming pagdalaw sa lalawigan ng Kalinga. Isa sa mga lalawigang inaabusan ng Chico River ay ang Kalinga. Ito ang ilog na kailangan naming tawidin upang marating ang Malinawa Elementary School. Lubhang mapanganib ang rumaragasang ilog, kaya minabuti naming sumakay sa pampasaherong bangka. Ngunit may munting ilog pa kaming kailangang tawidin. Buti na lang at may tulay na yari sa pinagtabi-tabing bato. Tunay na nakakapawi ng pagod at kaba ang ginawang pagsalubong sa amin. Pagsalubong na sinuklian namin ng mga regalo. Papunta sa Topan Elementary School, kailangang suungin ang madulas at makapal na putik. Kapag natsyempuhan, didikit at malulubog ka sa maputik na daan. Ang lapakpay. Pero kapag nasilayan mo ang tuwa ng mga batang nahandugan at maramdaman ang taus-puso nilang pasasalamat, bawi na ang mga paghihirap. Ang dilata po sa kanila is very important kaysa sa mga native products nila po dito. Kumbaga, ang dilata po, special na pagkain para sa kanila po yun. Tunay na kahanga-hanga ang nakita naming bata.
Pinagsasabay ang pag-aaral at pagtulong sa magulang. Pinapayagan po namin sila kasi po pag hindi namin pinayagan, mag-a-absent po sila sa klase. Teachers also very considerate because that is their culture. As long as the child could cope up with their lessons. Mahigit sa 1,600 batang Kalinga ang napagkalooban natin ng gift bag at school supplies. Salamat sa Procter & Gamble Philippines para sa school supplies ng unang hakbang sa Kinabukasan Part 2. Salamat din sa mga naging katuwang natin sa lalawigan ng Kalinga. Samantala, sa mga nais tumulong sa mga projects ng GMA Kapuso Foundation, magsadya sa aming tanggapan o maaari din po magdeposito sa aming mga bank account. Susunod, mga batang may cancer pinasaya ng Kapuso Twin Stars. Huwag bibitiw mga kapuso dito sa 24 oras. Mga kapuso, narito po yung ibinalita namin sa inyo kanina. Tungkol po ito dun sa 2 pulis na nakuna ng video ng programang investigador sa aktong nagsasyabu. Inihahanda na po ang kasong administratibo laban sa kanila. Nakatutok si Ivan Mayrina. Eksklusibo! Salot at malalang kanser ng lipunan ang pagka-adik sa ipinagbabawal na droga. Ang mga lulong kasi sa droga kadalasang nasasangkot sa mga krimen para tustusan ang kanilang pagka-adik. Malimit ding wala sila sa katwiran at wastong bait. Walang pagpapahalaga sa damdamin ng kahit sino. Isang lalaking ito sa mga maituturing na salot. Huli sa aktong tila sarap na sarap sa paghitit na ipinagbabawal na shabu. Pero ang lalong nakagigimbal, ang lalaki nagsasyabu, pulis pala. Siya si PO1 Richard Giab, pulis ng San Jose del Monte, Bulacan. Nakunan siya ng programang investigador, bunga ng ilang buwang surveillance base sa tip ng isang informante. At di lang minsang nakunan si Giab. Sa video ito, makaraan ng ilang araw, nasa loob siya ng isang mas madalim na silid na pumaporma na naman para sa isang session ng pagsasyabu. At sa pagkakataong ito, isa pang pulis, kajamming na niya, at naka-uniforme pa. Siya naman si PO1 Antonio Carmona ng Caloocan City PNP. Di na nakaimik si Giab na ipatawag ng kanyang hepe at pakitaan ng litrato ng surveillance video ng kanyang pagsasyabu. Hawak siya ngayon ng Bulacan Provincial Police Office. Ipinakita na sa kanyang hepe ang video ni PO1 Carmona. Pinadrug test siya kahapon at agad dinis armahan. Isinailalim siya sa restricted custody ng Northern Police District. Aside muna sa headquarter service, itong tsapa niya, huwag pagjutihin, ha? At papirmahin, anytime kailangan malaman kung saan ka pupunta. Nakausap ng GMA News si Giab kanina. Aminado siyang gumamit siya ng sabu noon, pero matagal na raw at bago pa raw sa maging ganap na pulis. Nung nasa servisyo na ako, nagbago na po ako dahil lahat naman tayo nagbabago. Dahil kung nagkamali man ako noon yun. At nagbago na ako. Nagsisisi raw siya sa ginawa niya, kaya panawagan niya sa publiko. Lahat ng tao nagkakamali pero lahat ng tao pwede magbago. Si PO3 Carmona naman nasa restricted custody daw ng Northern Police District. Tumanggi siyang humarap sa amin at di rin kami pinayagan ng NPD na makuhanan siya ng video. Hindi natin parang i-kokondon yung mga ganitong kwan, lalong-lalo na at nasa serbisyo naman yung tao at naaktuhan na nakuha. So, kailangan nga lang patatagin natin yung investigation. Sinimulan na rin ng National Police Commission ang paghahanda para sa mga kasong administratibo laban sa mga pulis. Bagamat pinipilit daw nila magsagawa ng mga regular drug test sa mga pulis, di raw nila ito regular na nagagawa. Napaka-delikado na para sa isang alagad ng batas na na ginagampanan niya otoridad niya nung nasa ilalim siya ng impluwensya ng nagbabawal na gamot. Pero na talagang existing na po policy na ginagawang mandatory for all members of the police to undergo an annual drug test. But due to resource constraint, hindi ito na-implement. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, abangan nyo po ang iba pang detalye ng balitang yan tungkol dyan sa 2 pulis na yan na huling-huli ng kamera ng investigador na nagsasyabu. Ang investigador, mapapanood ninyo ngayong Sabado ng gabi dito po sa GMA. Samantala, nagarap sa isang pulong balitaan o tinatawag na press conference sina Nonito, the Filipino Flash Donaire Jr. at ang makakalaban niyang buksingerong si Fernando Montiel. At yan po ay naganap sa Biltmore Hotel
sa Los Angeles sa Estados Unidos. Didepensahan ng Mexicanong si Montiel ang kanyang WBC at WBO World Bantamweight na titulo sa Mandalay Bay Resort sa Las Vegas sa ika-19 ng buwan ng Pebrero. Kapwa alam ng dalawang boksingero na yan na magiging matinding pagsubok sa kanilang karera ang bakbakang magaganap. World champion si Montiel mula pa noong 1999 at may 3 titulo na sa magkakaibang dibisyon. Dating World Flyweight champion naman si Donaire at number 5 sa pound-for-pound ranking ng Ring Magazine. Dumulog po sa Public Attorney's Office of PAO si Vanessa. Siya po yung natatandaan ninyo vendor o tindera na ginahasa o mano ng isang pulis Maynila. Hindi naman nabigo ang biktima dahil tutulungan daw siya ng tao na makamit ang katarungan. Nakatutok si John Consulta, eksklusibo. Magandang hapon po. Gusto ko lang sana po humingi ng abogado na para sa laban ko po. Ito ang apela sa Public Attorney's Office ni Vanessa, ang vendor na ginahasa raw ni PO3 Antonio Bautista sa loob mismo ng headquarters ng MPD Kamakailan. Paniwala ni Vanessa, sa tulong ng PAO, malaki ang magiging laban niya sa pulis na nanggahasa umano sa kanya. Sana po niya matulungan niyo po. Magkaroon po ako ng abogado na yung magaling po na abogado. Kasi po, para sa laban ko, maayos na po. Salamat po, ma'am. Para mapangalagaan ang kanyang seguridad, tanging asawa ni Vanessa na si Joseph ang pinayagang pumunta sa PAO kasama ang isang police escort kanina. Kasama ang GMA News, bumiyahe si Joseph patungong Quezon City para personal na makausap ang mga opisyal ng PAO. Sa loob ng sasakyan, naglabas ng sama ng loob si Joseph. Di raw niya matanggap ang ginawang pagkatanggol ng may bahay ni PO3 Bautista sa kanyang asawa. Sariwa pa rin daw hanggang sa ngayon ang sakit na idinulot ng lahat ng kanyang personal na nasaksihan nung araw na pagsamantalahan ng kanyang asawa. Hindi yun maalis yung galit na yun dahil sa ginawa niya Narinig ni SPO3 Antonio Bautista na may naghahanap sa labas. Sabay bukas si SPO3 Bautista sa pintuan, nakita ko ang asawa ko nagsisiper pa ng pantalon. Paano mo sasabihin nga naggagawa-gawa kami ng kwento na ako nga mismo nakita ko na nagsisiper pa ang asawa ko ng pantalon? Sa amin. Ang nais lang daw ni Joseph ngayon, ituloy ang laban nilang mag-asawa at kalaunay makabangong muli. Pinagsisikapan ko yun na maging maayos yung pagpapatakbo ng paninda para na rin po sa kinabukasan namin at sa mga bata. Pagdating sa opisina ng PAO, pinanood ni PAO Chief Persida Acosta ang mensahe ni Vanessa sa kanya. Maya-maya lang, nag-usap na ang dalawa. Salamat sa tulong niyo. Sana po dito kayo magsawa sa akin. Gagawin po namin ang lahat bilang libreng abogado nyo at asahan nyo lang kung ano lang po yung stisya rito. Yun lang ang sisikapin na mapairal. Sama ako sa hirap. Sa huli, tiniyak ni Acosta na tututukan nila ang kaso ni Vanessa at gagawin ang lahat para makuha ang hustisya. Flight is an indication of guilt. Pero kung talagang wala kasalanan, di harapin niya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Talaga pong wala nang pinipili ang mga magnanakaw. Pati ba naman yung mga kable para sa pagmumonitor ng baha? Hindi po pinatawad. Nakatutok si Pia Arcangel. Bigay lang ng Japanese International Cooperation Agency o JICA ang 2 bagong water gauging station ng Pag-asa. Sa Marso ito nakatakdang pasinayaan kasama ni Pangulong Noynoy Aquino, pero ang inaugurasyon muntik pang maudlot. Nito lang kasing Disyembre na diskubre ng Pag-asa na ninakaw ang grounding rod at grounding cable ng water level gauging station sa Bugalyon Post sa Pangasinan. Di naman daw gaano kamahal ang kable pero nakakahiya pa rin i-report sa mga donor. Yung loob kasi ng kable, may mga copper yun So yun siguro yung in-interest nila para kunin. Yung mga bakal na yung grounding rod, ganon. Bukod sa Bugalyon Post, nanakawan din pala ng kable ang mga station sa San Vicente at Santa Maria sa Pangasinan at Tibag sa Tarlac. Madali lang daw itong napapalitan pero naantalang operasyon ng buong water level gauging station kapag walang kable. Dito kasi idinadaan ang impormasyong nakukuha ng sensor mula sa ilalim ng dagat papunta sa mga monitoring office. Kaya ang operasyon ng bawat stasyon na nagkakahalagang 1.5 million pesos pansamantalang natitigil. Yung automatic sensor, every hour
pinapadala yung inobserve niya yung level, then pinapadala sa field center which is in Carmen Rosales, and eventually makikita dito. Ang mga water gauging station ay mahalaga para mabigyan ng sapat na babala ang mga residenteng malapit sa ilog kapag tumataas na ang tubig at mukhang babahana. Kaya pakiusap ng Pag-asa, sana pangalagaan natin lahat ito. Pagmalasakitan natin itong mga instrumentong ito dahil makakatulong ito at makakapagsalba ng buhay. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Sumama ang loob ni Solen Yusaf sa pagbansag sa kanya ng isang French TV network na Bimbo o babaeng maganda pero wala namang alam. Isa si Solen sa mga na-feature sa special report ng French channel M6 na pinamagatang Stories of Gangsters, Ganglords, and Bimbos. Ayon kay Solen, malaking insulto ito sa kanila dahil smart, well-respected at well-behaved sila ng kanyang mga kaibigan. Ang isa pang ikinasama ng loob ni Solen, tinulungan pa raw ng kanyang ama ang crew ng documentary sa kanilang production sa Boracay. Ang gusto ni Solen, apology mula sa French TV network. I mean, I don't want to make the issue bigger than it should be, but I was just really offended, and I hope to just get an email from them saying sorry or something like that. Umalma rin si Rufa Gutierrez na isa rin sa mga na-feature sa French documentary. Inabuso raw ng French channel M6 ang hospitality ng Yusaf family para lang makagawa ng kontrobersyal na documentary. Gayunman, wala raw pakialam si Rufa sa sasabihin ng iba dahil kilala raw niya ang kanyang sarili. Sa halip na maghanda ng engrandeng Sweet 16 birthday bash, mas pinili ng twin star na si Joyce Ching na pasayahin ang ilang batang may cancer. Kung paano, alamin sa chika ni Lars Santiago. Hindi nagpa-party ang twin star na si Joyce Ching para sa kanyang 16th birthday. Sa halip, ginastos niya ang pang-party sa pagbili ng pagkain at mga laruan para sa mga batang may cancer na nakatira sa child house sa Quezon City. Pinili ko po dito kasi parang nung last year ko sobrang blessed ako ni Lord and sobrang thankful ako kaya parang gusto ko i-share yung blessings na binigay niya sa akin. Sinamahan si Joyce ng kapwa teen stars niyang sina Derek Monasterio at Christopher Martin. Nagbigay pa ng mensahe ang dalawang male twin stars para sa mga bata. Iwan na ng pag-asa. As long as nandiyan si God, may pag-asa. Lagi lang po kayo mag-pray kasi may pag-asa pa po. Enjoy na enjoy naman ang mga bata sa kasiyahang inihandog ni Joyce sa kanila. Nagkaroon ng games na sinalihan ng mga batang cancer victims. At syempre, hindi nawala ang salo-salo. Naghandog pa ng awitin ang mga bata. Na-touch ng husto si Joyce sa pinapakitang tapang ng mga bata sa paglaban sa kanilang karamdaman. Parang sila lumalaban lang, parang masaya lang, ganyan. Pero yun nga, kahit na ganun yung situation nila, parang sila happy lang palagi. So parang tayo, dapat ganun din tayo. Nang araw na yun lang, nalaman ni Joyce na 6 na buwan na lang ang ibinigay sa mga bata para manatili sa child house. Kailangan na nilang bakantihin ang lugar at maghanap ng matutuluyan. Hindi napigilan ni Joyce ang maiyak sa awa sa mga batang may sakit. Siyempre marami rin silang natutulungan ng mga tao. Sayang, sana makahanap po agad. Sana makahanap na sila ng malilipatan kasi sobrang hirap ng situation nila. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan po ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Ngayong sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamasahe. May natitira pa ba sa sweldo ng isang karaniwang manggagawa? Nakatutok si Rida Reyes. Nagtatrabaho bilang isang gasoline boy si Julius Cesar Nalogun. Sa edad ng 19 anyos, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at lumuwas sa Maynila para makaipon. Araw-araw, bumabiyahe si Julius mula sa kanyang inuupang apartment sa Parañaque patungo sa kanyang pinapasukan sa Quezon City. Kaya naman araw-araw, umaabot ng 44 pesos ang pamasahe ni Julius, 30 pesos balikan sa MRT at 14 pesos balikan sa jeep. Pero ngayon nakaambang dagdag singil sa pamasahe sa MRT at may pagbabanta pa ang mga jeep, nag-aalala si Julius. Lalo lang makakulang yung budget mo.
Tapos hindi naman malaki yung sahod namin dito. Tama lang sa amin. Sobrang taas po, makaano lang yan eh. Yung lalo yung dagdag lang yan sa problema natin. Pag nagkataon kasi, halos dodobre raw ang pamasahe ni Julius sa MRT. At buwan-buwan, 528 pesos agad ang magiging dagdag gastos niya sa pagko-commute. Katunayan, 1,500 pesos daw ang magiging gastusin niya sa transportasyon pa lang. Ang kaso, di lang naman dyan nagtatapos ang kanyang mga gastusin. Nariyan pa kasi ang 1,700 pesos na renta sa bahay. Kuryente at tubig na abot sa 700 pesos. 4,500 pesos para sa pagkain, tipid na raw yun. Kulang pa sa kita niyang 7,700 pesos kada buwan bago pa ang deductions. Kaya hirap siya makapagpadala ng pera sa kanyang mga magulang sa Bohol. Nagsisisi ako sa trabaho ko ngayon eh. Anong plano mo? Di nila ako lumuwas eh. Dapat lang di ako lumuwas ng Manila. Hirap dito. Hirap tapos lalo ngayon nagtataasan lahat. Ida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ilang bata naman na may kapansanan ng nabigyan ng espesyal na pagkakataong makasakay sa eroplano at sa helikopter. Talagang wala namang pagsidlan ang tuwa ng mga bata nang maabot nila ang mga ulap. At yan ang tinutukan ni Salima Refran. Saka titingin ka sa harap. Dito sa passenger seat ng ultralight plane na ito, literal na abot langit ang saya ng 16 anyo sa Sinico. Di niya kasi inakalang matutupad ang kanyang pangarap na makasakay ng eroplano bago tuluyang lumala ang kanyang kanser sa buto. Pero sa tulong ng grupong Photography with a Difference, heto't abot kami na ni Nico ang mga ulap. Maraming salamat po sa kanila. Kasi po, tinutulungan kaming mga may kapansanan at may sakit. Napapasaya po nila kami kahit na hindi natatagal yung buhay namin. Set your dreams, di ba? Kasi mangarap ka at maski na meron kang disability, hindi hindrance yan eh. If you have a dream, pursue your dream. At marami pa silang nagsilipad. 20 chikiting na may kapansanan ang sinakay sa 18 eroplano at helicopter. Kabilang sa kanila si Oscar na may Down syndrome at si Cara na visually impaired. This is my first time right here. I am very excited to ride this airplane. Ba't kayo excited, ate? Kasi magra-ride ng airplane. Ano nafe-feel mo ba? Mainit ba? Mainit? Tsaka? Tsaka hangin. 10 minuto rin nilang in-enjoy ang tanawin sa mga ulap. Ang tuwa, di maitago sa kanilang mga mukha. I feel good. At lumipas man ang Pasko, dinalaw pa rin ni Santa mga bulilit, sakay naman ng chopper. At kahit di niya kasama si Rudolph, regalo ang dala-dala ni Santa para sa mga bata. Sa ngiti sa kanilang mga labi, hindi nga naman matutumbasan ng anumang halaga ang karansang ito para sa mga bata. Ang araw na halos mahagka na nila ang alapaap. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Nasubsob po si U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa kanyang pagbisita sa bansang Yemen. Pasakay na siya ng eroplano paalis ng Yemen nang madapa siya sa pinto. Ayun, muntik na. Bumisita po siya sa Yemen para hikayatin ang bansa na yan. Ito pa, ulit. Para hikayatin ang gobyerno ng Yemen na makipagtulungan sa Amerika tungkol sa issue ng seguridad. Okay siya. Dito po naman sa atin, binigyan ng mga bagong armas, armored vest at helmet sa mga miyembro ng SWAT sa Metro Manila. At kasabay nito, ang hamon na pagbutihin nila ang pagtatanggol sa taong bayan. Nakatutok si Salima Refran. 2 taon ang miyembro ng NCRPO SWAT si PO3 Jose Anthony Arim. Pero ang kanyang pinakaiingatang Kevlar helmet, sarili niyang bili sa surplus halagang 5,000 piso. Kadalasan daw kasi kulang-kulang ang pag-issue ng gamit ng PNP. The moment na nag-take foot ka, parang kalahati na ng katawan mo nasa hukay na. Kaya talagang dito sa serbisyo talaga, iba yung pag-iingat. Si P.O. Tulionada Balmes, 4 na taon ng SWAT. 4 na taon rin siyang bumubunot mula sa sariling bulsa. Makabili lang ng bala pang practice shooting. Kailangan may bala talaga din. Kailangan ng practice, hindi na lang yung puro takbo, tsaka hindi na lang yung puro dry fire.
kailangan may live ammo. Sina PO3 Arim at PO2 Balmes ay ilan lamang sa daang-daang pulis na araw-araw nilalagay sa panganib ang kanilang buhay sa ngalan ng kanilang sinumpaang tungkulin. Kaya naman bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang puwersa, ipinahagi kanina ng PNP sa iba't ibang distrito ang higit 400 9mm Glock pistol at mga armored vest at helmet. Our Chief PNP would like every member of these SWAT units to be the best that they can be. Kasabay ng pamamahagi ng mga bagong armas sa NCRP o SWAT ang hamong gamitin ng mga ito para sa seguridad ng sambayanan. Ang tanong, sapat na nga ba ang mga ito? Kaya naman bukod sa bagong armas, may dagdag kaalaman din para sa kanila. Starting February, you will receive a standard training for such a unit. We shall make sure that your training will be at par with the best trainings we have in the world. Sa bagong mga kagamitan at kaalaman, umaasa mga pulis sa mas mabuti pa nilang mapaglilingkuran ng sambayanan at di na mauulit muli ang madugong Manila bus hostage taking kung saan 8 Hong Kong tourists ang nasawi. Sa Lima Rafra, nakatutok 24 oras. At yan po mga balita ang aming kinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.